welcome back mga kabarangay dito po sa ating Barangay New Zealand podcast na napapanood po sa PSTV Plus YouTube channel. Ako po inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene. Magandang gabi po sa inyong lahat dito po sa Aotearoa, New Zealand. Magandang hapon dyan sa ating inang bayan Pilipinas at magandang araw kung saan parte man ng mundo umaabot ang ating podcast. Ngayon po ay napaka-extra special ang ating podcast dahil maswerte po tayo dahil makakapanayan po natin for the first time at ano tayo na buena mano tayo. Ito po yung mga artista ng short film na Hold On na ipapalabas na po dito sa Auckland sa April 26. Sa unahin na natin, siyempre, ladies first palagi, parang gano'n. Unahin natin si Lourdes Santos na gaganap po ng papel na si Aida. Hi Lourdes, Hello. Kumusta? Hello, good evening po. Good evening, good morning, good afternoon sa mga kabayan, kapuso, kapamilya. Hello. Alright, si Lourdes po ang isa sa mga artista natin. At syempre, ang batikang stage, movie, TV actor na si Russell Shanko. Nagaganap din ng papel na Russell. Gusto niya kasi Russell. Russell, kumusta? Hello, magandang gabi po. Pangatlong beses na napaanyaya ni Direk Noy Molina sa ating radyo o telebisyon na paanyaya. Ito na naman po tayo. Of course, kasama po natin ang aking mama, si Ate Lourdes. At ang aking ama, yan, si Direk Noy Molina. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Magandang gabi, Russell and Lourdes. Hindi kayo nag-aaway dyan. Doon sa pelikula lang kayo nag-aaway dito. Wala. Spoiler na yun. Spoiler alert. Pero a little bit of a background, no? Lourdes, nakilala ko si Lourdes siguro mga 2017 doon sa Rizal Park. Doon kami may wreath laying, tapos hindi ko na alam kung sino nagpakilala sa atin. Sabi ni Lourdes, kung meron kang pelikula or ano. And then doon ko nalaman na she had been on stage sa Pilipinas tsaka dito. Anong kwento mo sa pagiging sa acting, Lourdes? Okay. Oo, kasi direct member ako ng Sigma Delta Phi sorority sa UP. So, ang Sigma Delta Phi sorority stands for drama, arts, and may mga scientists din doon. Pero more on the arts and the drama. So, nahubog ako doon. Doon ako natuto mag-acting. So, as early as 1970s, dahil sa mga naging role ko noon, like sa Panglarawan, yung sinulat ni ang pangalan na nga nito, ni Nick Joaquin. I played Candida. Wow. Yung main role. Tapos yung si Paula, yung sister ko. So, yun yung Tapos, ikalawa kong yung Batingaw, dun sa Cultural Center of the Philippines, CCP. Yung sa CCP, ang nag-direct si Leo Remando, which is another Upsilonian. So, sa acting din yan, talagang from the start, talagang sasanayin ka muna niya na kaya mo yung role and all. So, bagito pa ako noon. So, pero binigyan niya ako ng very challenging role na Aling Isyang, na marami akong anak, 9. Uy. Naku, Yes, dami. ang opening scene pa nga nun yung mga nanganganak ako. Grabe. Wala ako sa likod na sa backstage, sabi niya yung jogging ako, jog. Tapos, pag yung height na ng pag-jogging mo, bibigyan ka lang ng sign. Sa Cultural Center to bigla kang iire. Yun ang grabe talaga. Wow. Yun ang height opening scene yun. Grabe. Energy level mo nasa taas, peak talaga. At ano ka nun? Nag-aaral ka pa nun, Lourdes? Nag-aaral ako sa inaano ko lang yun sa schedule ko. Etong na nga. Nung nalaman ng tatay ko na
sumali ako sa ganyan, sa unang-una, Sigma Delta. Ano yan, sorority. Siyempre, tinatago ko, ayoko. Basta ang good grades ako dapat. Oo. Tapos nung sa Batingaw, sabi ko, manood kayo ng sa cultural center. Parang gusto niya, parang ayaw niya na pumunta. Kasi parang to tolerate niya ako na nag-a-acting ako. Tapos, nanood siya, tapos sabi, tigilan na, this will be the last. Hindi. Ako, Talaga? nagtago ako. Talagang sabi ko, yes, yes, yes. Tinapon na niya yung mga script ko. Lumabas pa Ba't rin ayaw? ako. Ba't ayaw Ayaw niya? niya kasi sagabal daw sa pag-aaral ko. Tapos yung ang ikatlo kong yung pira-pirasong pangarap, talagang hindi ko na sinabi sa kanya na tuloy-tuloy pa rin ako. Lahat ng any evidence na hindi ako nagpakita sa kanya. Tapos yung pinakamalaki talagang show, yung si late ang nag-direct nito, si Tony Mabesa. Doon ako nahasa talaga na ang mga role ko una, puro nanay, lola, etc. Kay Tony, ginawa niya akong hindi talaga ako kasama. Kasi yung pinaka-lead role doon yung yung Three Penny Opera, Bertolt Brecht. Ginawa niya Yes, sa yes. Pilipino, 3 kusing. So opera yon. So dapat maganda boses. Pero at that time, yung isang magandang boses, lagi siyang absent. Tapos nakita, ako lang yung scribe ba yon? Yung pag nawawala ng linya, ako yung nagsasabi ng linya. Kasasabi ko ng kasasabi ng linya niya. Sabi ni Tony, "You're it. Ikaw na." Ha? Ikaw na nga. Sabi ko, Tony, ako? Di ako na ngayon, talagang grabe yun. Talagang from zero to bigla na, kasi ayaw na niya dun sa maarting artista. Saan ginawa yun, Lourdes? Saan Ano yan? Sa UP. Sa UP lang yan. Sa UP lang yan. Pero malaking production talaga. The biggest production ever. Kasi talagang ang costume na lang, kasi di ba, Three Penny Opera, Bertolt Brecht, di ba yung mga rolling 20s, 30s, 1930s? So yung ang role ko doon, hulaan mo, hindi na nanay. Ako yung head ng mga putachi. Yung role ko si Jenny Jean. Mamasang. Mama San. So, Jenny Jean, yung, si Jenny, kailangan maganda yung boses. Sabi niya, I know you can't sing, but you're a good dancer. What we'll do, we'll draw the audience into your dancing. So, half reciting, half singing ako kasi wala akong boses talaga. Opereta. Magtango ka. So, nagtango kami. Tapos, may kissing scene kami ni Mac the Knife. Grabe talaga. I can't imagine. Biglang doon ako na gusto ko talaga mag-artist. Ayan, babalikan natin sa dancing. Babalikan natin yan. Gusto ko talaga mag-artista dahil ngayon nalaman ng tatay ko naman, tumigil ka na. Talagang grabe. Talagang pag-aaway namin noon. Wala naman akong binagsak. Ano year po yun? Siguro mga 1970, mga 78, ganyan. 77. 78, graduate ako. Bata pa ako, no? Yung mga damit ko talaga, mga talagang sexy. Grabe. Kailangan pala pagpunta natin sa bahay ni Lourdes, tingnan natin halongkatin nga yung mga picture na yan at makakita natin. Pero balikan natin si Lourdes mamaya. Si Russell naman, ganun din ang iyong di ba? Ikaw ay nahasa ka rin lalo na sa telebisyon at ikwento mo naman sa amin ni Lourdes yung iyong karanasan sa entablado. Ay, yung entablado, to make the long story short, hindi ko na nung bata ako, yung sa Kaluskus Musmos, nung bata pa ako. Yung si stage na. Alam niyo yung Kaluskus Musmos, di ba? Oo. Mga bata pa yan. Stage acting yung kasama ko kay Direk Rasis Sanggalang, yung Entablado Pilipino. Yun, doon ako napasabak sa isang play niya na iba-ibang hugi, sari-saring kulay. Ang role ko is bading, ako si Angel. Talagang comedy talaga, tawanan ng mga tao doon. Plus, nasundan yun naman ng isang proyekto ni Doktora Loy Ejercito, yung asawa ni President Joseph Estrada. Okay. Yan. Siya nag-produce noon. Ang pamagat naman noon is Ang Bagong Juan.
So, ang mga kasama ko doon, mga tenista, mga Mm. actors. Yun. So, and then, yun na, napasabak na ako sa mga movie, television, Mhm. supporting roles, and then, yun nga, nahasa ako sa stage acting, sa acting kasi meron kaming every Saturday workshop, Mm. acting workshop, tapos, plus, big factor din yung magsasali ako sa mga contest sa Itbulaga, hanggang sa naging grand final Okay. ako. Yan, acting din yun sa Grand Itbulaga. Iba-ibang ano yon. Sari-Sari Award 1996 grand finalist. Wow. Yun. Talagang mga premiado pala itong mga kausap natin. Ito, Parang Ate Lourdes lang yan eh. Mas batikan si Ate Lourdes kasi biro mo, bata pa ako noon, nasa entablado na siya. Di ba? Hindi, tatanungin ko sa inyo, no? Siyempre, when you move to Aotearoa, New Zealand, natigil yun, ano? Pero, what if kung hindi kayo nag-move? Will you, yung ba yung isa sa mga gagawin mo, Lourdes, muna, tapos si Russell? Nung time na nasa Pilipinas pa ako, natanong ako nila Loris Guillen kung gusto kong sumali sa mga sa Channel 2 ba yun? Pang 2 o'clock every Saturday. And nagpaalam ako sa tatay ko, sabi ko, definitely no. Talagang ayaw. So talagang ayaw. Kaya nagpunta ako sa New Zealand. Wow, chance ko na. Wala nang Walang pipigil. Oo. Mamaya, alamin natin yung acting career ni Lourdes nung nasa New Zealand na. Ikaw, Russell, kung hindi ka umalis, what do you think? Kasama ka lang yan siguro. Tuloy-tuloy, Direk Noy. Kasi nag-acting workshop ako batch 46, 45 sa ABS-CBN Talent Center. Mhm. So, ang mentor ko doon is si Derek Beverly Verhel, yung kapatid ni Ace Verhel. Mhm. And then nakagraduate ako doon, and then after ko mag-graduate doon sa acting workshop niya, actually narinig ko kay Derek Bev noon na book na yan, parang i-book na ako. Yeah, kasi ang nangyari doon, hindi naman lahat kami nakagraduate eh. Hindi lahat ng kasama ko sa batch ko nag-graduate. Correct. Kasi may yung pinaka-finaling namin performance is yung expect the unexpected kung tawagin. So bibigay sa yung script, memorize mo yan, bahala ka paano mo i-execute yan. Pagdating namin kay Direct Bev, binago yan. Hindi yun ang gagawin mo. So dapat ready ka. Ganun pala yung isang artista. Hindi porke pinadala sa yung script, pagdating mo sa set, yun at yun ang gagawin mo. Meron kasing tendency, babaguhin ng director eh. So dapat ready ka. May i-add or babaguhin yung role mo, babaguhin yung speaking lines mo. So ganun na nangyari sa akin. Nakahanda ako doon. Buti sinabi ng isang director na i-ready nyo sarili nyo. So nakapaghanda ako doon. So doon natuwa si Derek Beverly. Kaya until now, nagme-message pa rin siya sa akin. Kino-congratulate niya ako. In fact, kanina lang umaga nag-message siya kasi pinadala ko yung poster natin. Yun. Nasaan pa si Direct Bev ngayon? Nasaan siya ngayon? Nasa siya ngayon, Canada. Sa Canada. Doon sila nakatira ngayon, ng family niya. And then nagde-direct din siya doon ng mga plays and then mga parang ganito rin, short film. And then concert. Siya nagdo-direct ng mga concert ng mga Philippine artists doon sa Canada pag mga events din. So yun. Until now, siya pa rin nagme-mentor sa akin. Russell, ganito gawin mo. Russell, itinuro ko sa'yo. Alam mo yun, ganun siya. Kaya kahit may edad na rin ako, nandiyan pa rin si Direk Bebe. Correct. Kasi ganun yung isang, di ba, yung tinatanaw natin yung hindi naman utang na loob kasi parang yung parang kwento ng pelikula natin utang na loob. Hindi, parang ina-acknowledge natin, di ba, yung mentorship na ginagawa nila. Oo. Tama. So Lourdes, libre ka na, nasa New Zealand ka na ngayon. So ano-ano yung mga, kasi balita ko nasa Shortland Street ka, naging aswang ka, may mga yung mga roles mo. Dito sa New Zealand naman, so sa filming, dun sa Philippines stage yun.
Kaya nung Okay. una akong sumali sino ba yung nagsabi sa akin? Mga taga-UP. Kasi UP yung nagsabi sa akin na, "Hoy, sabihin ko yung pangalan mo ha, papatawagan ka nila." "Ano yun?" Sabi ko, ano yun, sila Trixie at saka si Hmm, Romy okay. Udanga. Udanga, oo. So, sabi nila naghahanap daw ng artista sa Filipina na age ganyan-ganyan, si Lourdes 'yan. So, pupunta Ilan taon ako. yun at ilan taon po yung hinahanap? Saan? Wag na po, Lola, malalaman ng tao. Lola, Lola. Lola, Lola. Tapos nung umattend ako, ang daming third day na ata ng audition, eh. Mm, So, Hmm, akala ko nga hindi na ako kasi parang patapos na, siguro hapon pa ako dumating. mm, Tapos nung sinabi nila na, can you read this?" Binigay lang sa akin yung script. Sabi ko, "Okay." Sabi ko, "Okay." Binasa ko, sinabi ko, and at that time nakaitim ata ako, hindi ko alam bakit ako nag-itim. Itim talaga all the way, mm, tapos malungkot, yung parang hindi ako prepared kung ano ba talaga ang gagawin ko dun. mhm. Siguro yung suot ko, tsaka yung facial expression ko parang yun nga may pagka-aswang. Nagtugma, oo. aswang. Nagtugma. Hmm, karakter na Tapos karakter ang sabi dating. ko, kasi stage ako 'di ba, hindi ako marunong sa film. Ang camera Mm, mo, andiyan na. So mm, sabi gano'n, "Oops," sabi niya gano'n, "It's too much. You just go to this frame." Lagi ako nawawala kasi stage ako, ganyan ako. mm, Malaki Like, yan, "Just eh, this maluwag. frame, just maintain," ganyan lang. And then i-act mo, read mo. Ta's ang lakas ng boss ko, "Tsak, tsak, tsak." Sabi niya, "No, no, no. I need only 1/10 of it." Okay. So, naano ko dun na gano'n pala sa film. You don't have to ah, really oo. dress yourself. Basta Mm, sabihin mo lang, gano'n, 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 gano'n. Kaya lang in different emotions. mhm, So, yung, malungkot, same line, malungkot o kaya, masaya, bla, 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 bla. Or sabihin niya, kunyari mother superior o kaya ikaw nanay or whatever, how will the mother say this? How will the lola say this? hmm, So, pero same line yun, tapos mhm, how will a mysterious lady say this? So, yung parang gano'n. So, mhm. iba-iba yung binigay sa'kin ni ano yun, si Mia Mara Mara, tsaka Si si Mia. Yan si oo, Mia, tapos sabi oo. niya, first time kami nag-meet, ta's nagbubulungan sila. Tapos sabi niya, paglabas ko, siguro mga lang ako, 30 minutes. Sinabihan ako, "You'll know it tomorrow." Ako na pala yun. Ako na pala yung Mhm, aswang. Ako na ikaw pala yung yung aswang. albularyo. Mamaya ikukuwento mo ulit yung Galing. aswang. Ikaw naman, Russell, ano ang nandito ka na sa New Zealand, yung mga experiences mo? Simula na sa sa Miss Saigon. Okay. Yon, nagtatrabaho ko that time sa Goodman Fielder. Plugging yun, Mhm, ang position ko is milk merchandiser. So busy talaga ako umaga hanggang hapon. Etong si Maricar, nakita niya may post sa Facebook tsaka sa email yata na naghahanap ang North Shore Music Theater ng mga actors, ng mga Asian actors para sa Miss Saigon. mhm, Nagaganap na Vietcong o Vietnamese tsaka mhm, Japanese tourists as ensembles. hmm, Ensembles kumakanta, marunong mhm, sumayaw, marunong umacting. So sabi ni Mrs., "Oh, mag-audition ka." Sabi ko, "Ayoko na. Pagod na ako, ayoko na." Ayoko na mag-acting kasi nga dahil nga sa nangyari, naiwan ko na yung acting career ko sa Pilipinas. So dito mhm, trabaho na lang. So sabi ko, sige na nga kasi na-register na ako ni Maricar. So 2 days after, nagpunta na ako dun sa North Shore Music Theater. So, pero a day before, memorize na kaagad ako ng kanta ko. So, ang aking masterpiece na kanta is yung This Is The Moment. Yung kay Jekyll and Hyde. And This Is The Moment. Yan. mhm, So, mhm, pagdating ko doon, nandun yung producer, executive producer, director, lahat nandun na, pati yung music director. So, 5 sila, nasa lamesang mahaba sa harap. So, Russell Shanko, yes, yes. So, what are you going to sing? This is the moment. Okay, you may now start. And then piano. Kapa muna ng piano.
Teng, 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 teng. Ano yun na. And then, akala ko, sa gitna, pahihintuin ako. Tapos sabi ko, dire-diretso pinatapos yung kanta. Hanggang sa may mga mataas na yung boses ko. So after nun, tumayo silang 5. Tumayo, pumalakpak. Thank you so much, Wow. Russell. Tapos umupo sila. Tapos sabi, diyan ka lang. Bubulungan sila. Tapos sabi, can you dance? I'm not really good in dancing, sabi ko. That's okay. Nagbulo. Sige, we will call you back tomorrow evening, sabi. So, pero gabi pa lang na yung same day, tumawag na sa amin yung staff. Pinababalik ako kinabukasan para i-test dun sa dancing move ko. Merong dancing instructor, so may pinagawa sa aking steps, nagawa ko. So, that day, sinabi sa akin, selected na ako. Yun. So, kailangan marunong kang acting, marunong kang kumanta, marunong ka din sumayaw. So, yun. Yan. So, Tapos, yun ang ano mo na sa yun. New Zealand. Sa New Zealand, yun ang simula dito sa New Yun ang Zealand. simula. Na sinaw sa The Civic Theater. And then after no, yun na. Doon na nagsimula yung career ko sa entertainment industry dito. Yung nagbuo ko ng company, yung The Philippines Singers. So, nag-concert kami dito ng first crossover and then crossover 2 concert. Yun na yun. Dire-diretso na yun. Yun na. Nag-involve ako sa talent agency. Nabigyan ako ng project. Yun nga, yung kay Tommy Lee Jones. Yan. Yung MacArthur ba yun? Yung General MacArthur the Emperor. Yun. Yun na. So na-fulfill mo na yung yung parang pangarap mo nung time na yun, no? Pero direct, Ate Lourdes, inahanap ko pa rin talaga sa totoo lang. Inahanap ko pa rin yung acting sa Pilipinas. Gusto ko pa rin. Bakit? Bakit? Iba ba? Iba? To be honest, iba yung entertainment industry sa Pinas kaysa dito eh. Hindi ko naman sa inaano pero sana mapansin din kasi ng gobyerno eh. Dito, yung mga actors na suportahan or mga projects na palakihin pa yung projects, huwag lang sila mag-stick din sana sa mga, alam mo na, dapat maghanap din ng mga Asian actors katulad natin. Correct. Oo. Sa Pilipinas kasi yan ang ginagawa ni Marian Infante. Yun nga eh. Kaso very limited na nangyayari. Kagaya niyan, meron ako na-receive na email kanina lang sa agency ko. Naghahanap ang isang producer, Disney film, Disney movie. Naghahanap ng mga extras. So, nag-email sa akin. So, kailangan nila mga Asian actors. Yung mga gano'n, sabi, hanggang gano'n na lang ba ang Asian actor? Hanggang extra? Hanggang background? Di ba? Siguro unti-unti. Di ba? Unti-unti lang. Pero sabi ko, sige, book mo ko. Nakita ko, talent fee. Per day, ang ganda eh. Wow. Ang ganda ng bisa mo nakita, 300 per day. Oh, wow. Diba? Go na ako, sige, book me in. Sabi ko gano'n. So, kailan yan? Kailan yung audition ba? Or ano na? Pag papadala mo yung profile mo doon sa producer, okay? And then, pag na-select ka, sasabihan ka, mag-email sa'yo yung agency mo. And then, set ka ngayon ng forfeiting day. Yung fitting day na yon, meron ding bayad yon. Okay, oo. And then, bibigyan lang schedule kailan. Which brings me to... April 8 and 9. Start na pala. Next week na yun. Next week. Now, which brings me to Lourdes. Kasi may inside knowledge ako kay Lourdes na parang ganun ang nangyari, no? So, merong isang big Hollywood production, naghanap din as like what you're saying, Russell, no, Asian actors, and so kwento mo kasi naikwento sa akin ni Lourdes yun eh. Oo. Kasi nung time na saan ba yun? Yung chief of war yan, di ba? Yung chief of war, kasi yung nag-audition, ang daming nag-audition sila Marian. Lahat halos ng mga kilala kong mga artista nag-audition doon. Nagtuturuan nga kami. Sino kaya makukuha? Si Mia, si Marian, ako, lahat yung mga talagang artista na rito. Sabi ko, naku, palagay ko kayo kasi mas bata kayo.
Yung palang hinahanap nila yung matured. Ngayon, ngayon, hindi ko alam na ganun palang age na requirement. So, sa kanila, ako yung pinaka-matured. Hindi ko na sasabihin ng age. Tapos, ang ano doon, kailangan merong background ng Spanish. Eh, sabi ko, my grandmother is from Zamboanga. So, but she speaks Chabacano. When I was a young girl, sabi ko dun sa, nag-audition. Casting. Ewan ko, casting Casting. director. Oo. Nakita ko ng casting director, sabi niya, I remember you. You were the albularyo, something like that. So, alam na niya ako. Pero, can you speak Spanish? Sabi ko, a little bit. So, okay, speak in Spanish. Ginawa ko, ni-recite yung mi ultimo adios. Adios, patria adorada, región del sol Rehiyon. querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Point 1, naka-point 2 points na ako. Marunong ako pag-Spanish. Kasi Tapos hindi, yung kilala ko yung tapos yung yung time na are you available? Yun ang hindi ako sure. Kasi nung time na yun, nakabook na ako sa Philippines. Sabi, you should be here in this date. Sinabi ko lang yes, pero actually, hindi ako sure. Pero nung tinawagan ako, nasa Pilipinas ako, when are you coming? Sabi ko, nagsabi na ako na nandito pa ako. Okay, we'll wait for you. Bilisan talaga yon. Pagbalik ko, kasi yung pala yung fitting na yon. Makita ko yung doon sa fitting room. Nandun yung mukha ni Rene. Sabi ko, he's going to be your husband. Ang galing, Tapos kinuwento ko na nga, we used to be in the same parang skit noon na meron kaming ginagawang movie noon. And we are also husband and wife. Oh, we were not wrong. We paired correctly. Sabi Talaga, ganun. Oo. Tapos yun na, grabe. Sunod-sunod na yun. Ang hirap talaga pag yung pagdating mo sa set, ganun pala yun. Okay, 4 o'clock, 5 o'clock, nandun ka na. Nakalubog ka sa tawag dito, sa ginaw at saka sa tubig. Hindi, kasi umuulan eh. Tapos madaling Hindi, tsaka araw. naka-makeup ka, di ba? Yung makeup mo, Uhulas yun kasi maglalagay ka ng ng mga suit. Tapos yung damit mo, ang nipis. Kasi parang Philippine costume na luma. Spanish times. Spanish, oo. Tapos, yun, Spanish pa. May teacher pa tayo sa Spanish, di ba? Natatandaan mo, may coaching teacher pa tayo. Bayad lahat yes, yun. No? Oo, yung sa script. Kaya naman, siguro si Russell hindi na niya naabutan. No? Siguro tayo naabutan natin. Kasi nung nasa kolehiyo kami, Russell, 12 units ang Spanish nung time na yun. Kaya bukod sa Zamboanga, si Lourdes tsaka ako, talagang nahasa kami dun sa Spanish na yun kasi 12 units eh. 2 taon mo kukunin eh. And eventually, tinanggal na nila. Pero magagamit din pala, no, Direk? Magagamit din. Now, going back dito sa yung experience nyo sa Pilipinas, experience nyo dito, no? Is it something that you would like to continue to pursue na lalo na ngayon na naumpisahan natin itong Hold On, nagkakilala tayo na parang ito pala yung parang pwede pala tong we can work together, yung mga ganon. Di ba sabi ko ang lambot ng kamay ni Lourdes, di ba Russell, pag yung mga eksena namin ang lambot ng kamay. Oo, lambot. So yung chemistry, alam ba, yung chemistry you Lourdes with Russell, no? And in a way si Wayne na rin. Do you foresee yourself na parang sige, itutuloy ko pa rin to after Albulario, after itong Hold On, tapos yung ibang people will notice you again na lalo na pag nilabas natin tong film, no? Pag may mga Filipino yan yung si nagugulat na lang ako. Yung albularyo, yung manananggal. Yung manananggal. I'm known for that. Kaya yung Shortland Street.
Oo. Doon nga nasa ano kami nanood ako nitong Saturday, yung sinasabi ko sa'yo. Di doon Mm. sa waiting room, doon yung mga artista ng ano, ng New Zealand. Tapos sabi ko, wow, andito ng mga rubbing elbows ka with ano. Ando si Marian, sabi niya, you remember Lourdes? Yeah, Shortland Street, nanay ko yan. So, para bang ano, yung typecasted ka na Mhm. ginagalawan mo, na associate nila ikaw, kilala ka nila and all. Yung kanina Natuwa. parang sinasabi ni Russell na makilala din tayo sa mga taga New Zealand, makilala din sa Pilipinas, no? And I think that is my advocacy. Kasi lately napanood ko si Eugene Domingo ba yun? Eugene Domingo. Mm. Eh hindi naman siya naka-base na sa Italy na yata kasi may asawa siya, no? Mm. Pero napakarami niyang projects, no? Kinukuha siya, pupunta siya ng ano to do the ano. Is that something na parang nasa pipeline, nasa dreams Yes. niyo na ano, Oo. Russell, ikaw? Yes. Lourdes? Oh. Ha? Oo, of course. Kasi may mga syempre yung kung saan ka syempre you're a native New Zealander na, no? So kung saan ka naka-base, yun yung madadala mo dun sa character na aanuhin mo, di ba? I think you will, Direk Noy, ito, nakikita ko lang Mm. ako kasi positive ako mag-isip Tsaka yung pakiramdam ko After nitong movie, itong short film natin na to, people will somehow recognize us as an actor, not just inside New Zealand, but outside. mhm. Kasi network yan kakalat yan Maaaring meron mag-share ng video Mhm. or magsabi sa mga, hindi natin masabi, merong mga manonood na well-known, pero Mhm. nagdamit lang ng alam mo na, simple lang, pero Mhm. hindi natin alam, producer pala yan. Mhm. Di ba? Meron namang tao manonood na baka merong kakilala na bigating producers or director outside New Zealand o international directors. Mhm. Hindi natin masabi. Correct. Siguro, nandiyan na. Kailangan lang talaga nating ituloy tapos ipakita sa tao na dito na yung mga magbatikang magagaling na actors. Tsaka, di ba? Tsaka, ako rin ang belief ko, kung yung foundation mo deeply rooted, kahit saan ka itanim, so nandun na So, dahil sa nag-grow ka na doon sa pinagka-plant dito, kunyari, dito nag-ano tayo ng plant dito ng ano, maliit na seedling. Magpo-flourish yan basta deeply rooted yung ano mo, fondasyon mo. Correct. Mhm. Oo. Tsaka parang pag pure yung thoughts mo, yung parang yung layunin, hangarin ba tawag noon, no? Yung Advocacy. advocacy, yung pure yung craft mo, di ba? Kasi it's art art yung ginagawa natin, no? So pag puro yun, yung parang we want to share it, palagay ko malayo ang mararating. Not because of this film, but yung sa mga lahat tayo, sina Artista. Marian, sina Mia, sina James Roque, lahat ng yung mga nandito, no? Na nagsishare. And bago makalimutan, shout out pala kay Kuya Boy Villasanta dahil si paring Russell ay interview niya. Yes, At Kuya Boy. ang susunod ay si Lourdes din. No? Si Kuya Boy Villasanta is batikang movie columnista, columnist. reporter. At yung link natin sa kanya, no? Direk Rene, thank you kay Direk kay Kuya Boy Villasanta. Tama, no? Kasi isa pa, kilala niya yung naging manager ko, si Direk Rusty Sanggalang. Kilala pala niya. Ayun. Tsaka nagpapasalamat din pala ako sa mga kaibigan natin dyan sa Wairarapa, sa Aro FM, si Kuya Ryan, si Ate Kini, dahil in-interview din nila si Russell. Susunod na naman si Lourdes. And si Cap Alfie Alojado dyan sa Christchurch, sa Plains FM, sabi niya, anytime, kung ano. So sabi ko, sige, isabay ko na yung dalawa kasi para yung... Two birds with one stone. Oo.
Pero kasi kailangan naman natin, direct, parang naiisip ko yung tatlong component na para magandang ang kalalabasan, yung tinatawag na husay, which is our craft natin, mhm, husay, saysay, and ugnay. So kung makikipag-ugnayan ka sa mga yan, nakakausap mo to, interviewing ka niya, lalala. So nag-spread yan. Yung husay mo, may spread out. At saka yung sinasabi mong advocacy, yung ugnay, saysay, yung kasaysay, yung what is the purpose of life, parang mhm, yung saysay niyan, di ba? mhm. So yung tatlong yun, pag pinagsama mo yung tatlong yun, talagang successful. Mm. Ugnay, Yung ano, saysay, and husay. Ugnay, yung saysay, husay. yung ano natin, Ay, inumpisahan natin, no? Hindi lang ito sa pelikula na ito, no? Marami na tayong inumpisahan way back, no? Yung nga, no, nakilala ko si Lourdes, nakilala ko si Russell, yung may ginagawa kami ni Lourdes, yung kausapin mo ang langit, no? Siya naman na nasa wheelchair, ako nagtutulak sa kanya para binaliktad lang natin. baka susunod Tapos ako yung naman ang nasa wheelchair. Bubugbugin na ako ng nanay ko. Tapos yung Chief of War na kasama ko si Lourdes, no, sa yung kay Jason Momoa. Kasi nung sinabi nila sa akin, you have a wife, sabi nila, Filipina din. Alam mo, ang tumatak sa aking utak, si Lourdes yun, sabi ko. Si Lourdes talaga yun. Kasi yung kailangan na character, and true enough, no? Si Lourdes. It's just unfortunate na na-edit out yung aming mga eksena, pero Oo nga. we gave it all, no? Yung binuhos namin ni Lourdes yun. May mga blooper pa si Lourdes doon na hindi na natin ikwento, no? Ipapalabas pa yata dugtong yun after the film Yung blooper, Bloopers, tuwan-tuwa sila sa blooper namin. Oo, si Lourdes may blooper diyan eh. Pati yung director parang natigil Natawa. ng mga 10 seconds bago nag-react na. Una, galit na galit yung director nung nagkamali ako, talagang sabi niya, wow, tawanan. Tsaka lang sila tumawa kasi seryoso biglang nagkagulo. Natawa ako. Alam niyo, itong yung inumpisahan natin, no, before and hanggang ngayon, I wish us all the best, no, kasi yun nga, as I said, malinis yung hangarin natin, pure. We want to share our artistry, our craft. Ako sa pagsusulat, tsaka konting pagdidirect. Si Andrew, ang ating director of photography. Ay, napakagaling. Dunidin, napakagaling. Alam niyo pa yung voice over, siya din yung gumawa Siya nun. yun Siya yung script. Direct, yung output niya, pag sa mga talagang production na katulad yun sa albularyo namin, yung ginawa ni Andrew. Ni Andrew. Siguro mga 15 tao yun. Wow. Grabe. Pero yung output niya versus doon sa yung sa comparison lang mga puti ito, yung mga kasi sa albularyo talagang yan, mga puti ang konsyan. Tsaka Galing ni Andrew. Ang ganda yung tandem ng mag-asawa, si Julie tsaka si Andrew. Si Julie kasi siya yung nagko-color grade, no, yung colorist. Siya yung kaya yun ang matagal, di ba? Pag-shoot natin, di ba? Matagal, yung Saka nagbigay ng magandang editing. yung pating highlight ng movie, siya yung pinakamagandang eksena doon. Abangan nila yun. Naglakad. Naglakad. Sige, imbitahin natin yung mga tagapanood pala dito sa nalalapit nating So unahin natin si Russell. Okay. Dapat ladies first Si Mami si Muna You invite our viewers para sa April. Okay. Mga kababayan, mga kapuso, kapamilya, manood naman kayo ng aming very first shorts film dito sa New Zealand kasi first time ito na talagang all Filipinos. Maraming akong nasamahan na mga grupo na multicultural, nationality, pero ito talaga
lahat kami Pilipino. So tangkilikan natin ang ating sariling atin. And malapit na yan sa April 26. April 26, birthday pa naman ng tatay ko yun. Yung Oh, ayaw akong maging artista. ayaw, nga, no? wow. Grabe. Wow, ang Anyway. connection. I think he's happy now kasi nakikita Correct. niya yung ang ginagawa mo. Malamang baka si tatay ni Mama Lourdes nandun sa isa sa mga upuan nanonood sa kanya. And we will ask for his prayers and blessings para Yes. sa ano Oo. natin. True. Okay, Ikaw so naman, Russell. Ako po, sa amin naman po mga kababayan, mga masugid na tagapakinig at tagapanood ng programa ni Direk Noy Molina. Kami po ni Direk Noy Molina matagal na po nag-uusap about dito sa mga projects na katulad nito. At mayroon po kaming isang adhikain po is yung makagawa nito at maipakita sa mga manonood o hindi lang sa Pilipino, not just inside New Zealand but outside New Zealand, na bakit pa tayo maghahanap ng mga artist sa labas? Nandito na yung mga artist sa loob ng New Zealand Maraming magagaling na director, actor, singer, dancers, director, etc. etc. Dito na tayo, huwag na kayong lumabas pa. Plus, ito pong script na to, ito pong story na to is talaga makakakuha ng kirot sa dibdib ninyo. Kahit na short film lang po siya, pero sinisigurado po namin lahat na makakatagos po ito sa mga puso ninyo. Makaka-relate po kayo sa istorya na to. At hopefully, maiyak po kayo sa mga eksena namin. Maiyak po kayo at tinitiyak ko po na makaka-relate kayo dito. And yeah, just hold on your breath. Hold on your, what else? Your tears. Okay? Hold on your hands para punasan yung mga, alam niyo na, o kumuha ng mga panyo dyan pagkasasipon. So, yun lang po. Ayaw magbigay ng konting kasi baka hindi na kayo manood Ngayon, tsaka congratulations kay Mama Lourdes, kay Ate Lourdes sa kanyang napakagaling na artista din po siya talaga. Kung hindi po kay Mama Lourdes o Ate Lourdes is, hindi rin po ako madadala. Even kay Direk Noy Molina, gulat ako. Galing din palang aktor to. Galing. Shout out sa inyong dalawa. Pati kay ating cinematographer, kay Andrew sa mag-asawa. Shout out. Grabe. Oo. Ang galing talaga ni Andrew. And of course, kay Wayne po. Oo. Wayne. Yung revelation si Wayne, Yung parang, nung una, tapos, tama si Russell pag nandun na, yung script mo, di ba, nagbabatuhan tayo ng linya, tapos, incorporate natin si Wayne. So, and it enriched the program. Yes. So, mga kaibigan, mga nanonood po sa amin sa April 26 po, araw po ng linggo yan, sa Capitol Cinema. Diyan po yan sa Balmoral, sa may Auckland. Alas 2 po ng hapon, ang premiere ng Hold On. So, nandun po kami, si Lourdes, si Russell, si Wayne, si Andrew, si Julie, at meron po kaming Q&A after the show, At doon din namin i-reveal yung music video na ginagawa namin, Ipapalabas na natin doon 'yun. At welcome po kayo. And tandaan niyo po itong, lalo na po si Russell tsaka si Lourdes, Tandaan niyo yung kanilang mga mukha, yung mga boses, dahil sila po ang patuloy na itutuloy po nila yung adhikain na magkaroon po ng Filipino Kiwi film community, parang ganon, na dumadami na. At kami po ay natutuwa dahil kayo po ay nandyan, sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At thank you again, Lourdes and Russell and all the others for the support. At pagpalain tayo ng ating dakilang lumikha dahil syempre ang lahat ng ito ay tinataas natin sa Kanya. Yes. Maraming salamat. Thank you. Take care. Thank and you. God bless. God bless. Good night. Good night. Thank you po. Thank you.